word in prayer. Father God, maraming salamat po. Tunay po, O Diyos, na kung hindi dahil sa iyong pagsama sa amin, Panginoon, wala ho kami dito. Wala kaming patuloy na buhay at kalakasan at kalusugan, Panginoon. Ang dahilan kung bakit kami, Panginoon, ay narito is because sinamahan niyo po kami sa lahat ng mga lakad namin past few days, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginawa, Panginoon, sa lahat ng aming mga dinisisyonan, Panginoon, ay sinamahan niyo po kami. Kaya po, Lord, itong araw na ito, nararapat lamang kami magsama-sama, Panginoon, upang dakilain po kayo, purihin kayo, at patuloy, Panginoon, na itaas ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sapagkat kayo ay karapat-dapat ng aming pagpupuri at pagsamba. Lord, as we worship you today, open our hearts and our minds, O God. Open our souls so that we will receive the special blessing that you prepared for each and every one of us, O Lord. Thank you so much, Lord, because we know that your Holy Spirit will continue to move in the midst of us and talk to us personally, O God, today. Nasa ganun, Panginoon, patuloy na mabago ang buhay namin at patuloy ng aming direksyon ay yung naaayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat sa bawat lalaki at babae na narito who are very much willing to come here to worship you, God, to express their love for you, O God. Salamat na marami. Salamat din, Panginoon, sa aming mga bisita at mga darating pang mga kapatiran. Ikaw pa magbe-bless, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Lord, allow us to honor you and worship you today. In the name of Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Ituloy po natin ang palakpak para sa Diyos. Let me read you something from the Word of God. It says in 1 John chapter 5, verse 10. Ang sino man sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa katotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang anak. Verse 11, ito yung sabi, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen. Do you believe in God? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in the life that God gives us through Jesus Christ? Amen. So, let's use ourselves, use our lives to be a living testimony that God is alive. Amen. So, lahat tayo mga kapatid, ibigay natin yung sarili natin. Let's not just stand here and hindi tayo kumakanta, hindi tayo gumagalaw. Because sabi dito, we make God a liar kapag hindi natin pinapaniwalaan itong patotoong ito. And so let's show with everything that we've got that He is alive. Amen? So, palakpak natin ang ating mga kamay. Isigaw natin ang ating mga tinig. Igalaw natin ang ating mga paa. Because He is alive and God has given us His life through Jesus Christ. Amen. Let's sing with our heart. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I set apart. From the ash, now I'm born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than the words can say. I follow you, Lord, for all my days. It's my eyes following the way. Forever free, in the naked grace. Yes, you are. Yes, you are. You are. You are my freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, 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 you are alive. You are alive.
the midst of the darkest night. You let your love breaking chains. You send your son. Everything of this moment, pressing on. I will live. I won't stop. 'Cause you are our freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love never ending. Whoa, oh, 'cause you are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Ooh, oh, oh, oh. It's like a joy. Ooh, oh, oh, oh. Let's sing together. You are my freedom. We lift you high. Once more, church. You are my freedom. We lift you high. Let's lift it higher. Let's sing. You are my freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love never ending. Whoa, oh, 'cause you are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. And nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Ooh, oh, oh. Sing. Ooh, oh, oh. For last night, church, sing. Ooh, oh, oh. Hallelujah. Let's continue praising His name. Let's lift our voice. And let's lift our hands to Him. Let's go. Lift my voice. I lift my hands to You. I lift my hands. I lift my worship to You. Love You more than I can say. Listen. Oh, I love You more than I can say. Never I will say, only You will I know. Glorify my Lord, only You will I serve. For the world will fade away, but what will remain? To You remains, only You and I live. Amen. Let's sing once again. I lift my voice. I lift my voice. I lift my praise. I lift my hands. I lift my worship to You, and I love You more than I can say. So let's sing this to the Lord. Oh, I love You more than I can say. Ever I will say, only You will I know. Glorify my Lord, only You will I serve. For the world will
to you, Lord. So listen. Love you always. If you love the Lord, sing. Love you always. Come on, church. Let God hear your voice. Love you always. Oh, God. Once more. Oh, God. There's nothing like giving praises to Him. Because we feel His presence overflow in this place. And sarap sa feeling that God is here right now. Do you believe that, church? God is here right now. So let's continue talking to Him through this song. That His will be done. Here on earth as in heaven. The atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Once again, church, sing. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. Come on, church, let's ask the Lord. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love. Surround us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surround us. Surround us today.
Lord. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. Come on, church, lift your voice. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. One more time, church, overflow. This place. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Lord God, surrounded by your love, Jesus. We need your love, we need your love. We praise your name. We want your presence, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come. Your will be done here as in heaven. Spirit of God, For the Spirit of the Lord is here. It's the evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Now, church, if you believe that a miracle will happen in your life, let's sing. A miracle can happen now. What you are asking the Lord for a long time now, believe that it will happen. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here.
Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for the life that you have given us through Jesus Christ. Lord, marami kaming blessings na tanggap, Lord God. Maraming provisions ka na sa aming binigay, Panginoon. And Lord, we thank you for everything that you have given us, Panginoon. And so now, Lord God, we ask your presence in our lives, Lord. We ask you, Holy Spirit, to be with us, Lord. So we will be living testimonies of this life through Jesus Christ, Lord. So now, Lord, we ask for a breakthrough in our lives, Lord. We ask for a miracle to happen in our lives, Panginoon. Whatever challenge, Lord, that we are facing right now, I know, Lord God, you will use this, Lord God. You will use this to be our testimony to the world, Lord God. To be a shining light to the world, Lord God. Lord, we would not be able, Lord God, to get through this, Lord God, through these trials, Panginoon, if it weren't for your blessings. So, Lord God, we thank you again, Lord. Thank you, Panginoon. That's why, Lord God, as a response to your blessings, Lord God, we lift our voices, Lord God. We lift our hands to you, Panginoon. We use our bodies, Lord God, para magamit mo kami for your kingdom, Panginoon. So, Lord, we ask you again, Lord God, to equip us, Lord God, through your word na mapapakinggan namin, Lord, sa mga susunod na mga oras, Lord God. And Lord, may we be open, Lord God. May our minds, may our hearts be open, Lord God, so that, Lord God, any transformation that you want to happen in our lives, Panginoon, we would not fight, but we will surrender, Panginoon. So that, Lord God, in our surrender to you, Lord God, we will win our battle against the devil, Lord, against the world. So, Lord God, again, we praise you and we adore you. And this is all we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. Tayo po muli ay dadako sa ating banal na hapunan. Bago tayo tumanggap, ihanda po muna ang ating sarili sa pagtanggap natin ng mga simbolo na ito ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Atin po munang basahin yung pangalan ng banal na kasulatan buhat sa Unang Korinto chapter 11 verse 27 hanggang sa sunod-sunod. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalaga ng katawan ng Panginoon at kumakain at umiinom ng partulan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, tayo lumapit sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay walang katulad, Panginoon. Wala kang katulad sa pag-ibig, Panginoon, sapagkat ibinigay mo sa amin ang kaisa-isang anak upang kami po, Panginoon, ay ipaligtas. Wala kang katulad, Panginoon, sa kabutihan. Sa kabila po ng paulit-ulit namin ginagawa kasalanan, ay paulit-ulit na rin, Panginoon, ang papatawad sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord,
sa pagtanggap po namin ng mga simbolo na ito, Panginoon. Hinihiling po namin ang inyong paglilinig sa aming puso at isipan, Panginoon. Patawaran niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagagawang kasalanan, mga pagkukulang na nagagawa namin sa inyo, Panginoon. Lord, sa pagtanggap po namin ito, ay maging karapat-dapat po kami, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi po dito sa unang Korinto, chapter 11, verse 23, hanggang sa sumusunod. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piras ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala. Tanggapin po natin mga kapatid. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin mga kapatid. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, kinahangayag din niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagbalik. Sa pagpapala ko sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God is good. And all the time. Amen. So, kamusta po ba kayong lahat? Hindi naman siguro tayo totally affected nung ni Christine. Okay, kanina during praise and worship, so everybody was moved sa kanta na the Spirit of the Lord is here. Tama po ba? And the evidence are everywhere, no? So nakita ko kanina maraming tao in spite of may mga bagyong nagdaan na nandito pa rin tayo. So, are we blessed today? And are we blessed that we come to the point of giving? Amen. No? Yan, sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Dahil sa kabilang ng mga pagsubok sa ating buhay ay meron pa rin tayong opportunity na magbigay sa Kanya. Dahil ang giving is base doon sa napag-aralan natin, this is a form of worship. So, ito po yung verse na ating pong pagdinilayan today ay makikita sa 2 Corinthians 9:8. Okay, sa wikang Tagalog at sa English po yun. But before I read that, gusto ko munang i-share yung konting nabasa ko kaninang umaga. Sabi daw dun is, ang sakripisyo ni Kuya Ben. Ayan. So parang somehow marirelate natin dito sa church. Si Kuya Ben ay isang tricycle driver. So, siya ay talagang masipag na tricycle driver. And every day ng kanyang kita ay nagsusubi na siya ng kanyang offering sa ating Diyos. So, every day nagbibigay siya. And he's faithful in giving to the church. And one Sunday, merong panawagan ng pastor na another move, na kinakailangan ng finances. Nandun yung tutulong sa mga kabataan, sa mga estudyante, scholarship. So, in other words, another sort of offering. And he was moved also, yung spirit niya was moved also dun sa sinabi ng pastor. And nasabi niya sa sarili niya na, I can still give, I can still give on top of my daily offerings sa kanya. And then na-share niya sa kanyang misis. Yung misis niya nag-aalala. So sabi niya, baka naman magkulang na tayo. But yung faith niya is very strong. Sabi niya, no, God will still provide. Nakakatawa yung will niya na magbigay. And then one Sunday, nag-offer dun sa kanilang barangay ng parang free learnings or lesson para dun sa mga gustong mag-negosyo. Umattend siya, nag-enroll siya.
and thinking na somehow makakakuha siya ng knowledge. And then yun na nga, umattend siya, naturuan siya, and nagkaroon siya ng idea on how to explore yung business niya. So sa umaga nagta-tricycle siya, and then sa gabi nagkakaroon siya ng mga delivery business. No, masipag kasi si Kuya Ben. And then as the days goes by, yung delivery business niya sa gabi nag-progress, no? Naging successful. And then to the point na nakapagbigay din siya ng tugon siya doon sa panawagan ng pastor nila na another sort of giving for the scholarship ng mga estudyante. So in short, naging one of the donors, sponsor ng mga batang nag-aaral scholarship. And then one Sunday, yung mga scholar is in-approach siya. And then he thanked him, si Kuya Ben, sasabi, maraming salamat dahil sa iyo nakapag-aral ako. No? So talagang, sabi niya, kaya itong verse na to, 2 Corinthians 9:8, and God will generously provide all your needs. No? Then you will always have everything in you, need and plenty left over to share with others. So mga kapatid, huwag tayong manghinayang sa ating mga ibinibigay sa ating Diyos. Binabalik sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa church. Dahil I know, yung kahit konting amount na ibibigay natin, God will make a big move para doon sa mga nangangailangan. So, amen po ba yun? Amen. So, let's come to the Lord in prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, una pinupuri ko po namin, tinataas po namin ang inyong pong pangalan sa aming buhay, O God. Maraming pong salamat sa mga pagpapala pong aming nag-receive, Panginoon. Bagamat po kami ay nagkukulang sa iyo, O God, ikaw po ay hindi nagkukulang sa amin. Lord, panatili mo po yung apoy sa aming puso ng pagbibigay. Dahil we know, Panginoon, that giving is a form of worship, Panginoon, and this will answer, Panginoon, this will prevent us, Panginoon, dun sa pagiging sakim, Panginoon. Lord, we want you to be blessed, and we asking also for your blessing, Panginoon, dun sa aming pong mga kaloob sa inyo. Naway ito po'y magamit sa inyong pumubasan, Panginoon, at pagpalain mo po ang mga ito, O God. At dalangin po namin, O God, na patuloy mo pong bigyan ng opportunity ng pagpapala ang mga anak po, Panginoon, dito sa San Pedro, Panginoon, nang sa gayon, patuloy po kami maging pagpapala sa ibang tao. Muli, Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire on. The creation sings your praises so loud. God of your promise, you don't speak in vain, a syllable empty.
speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, canvas of your grace. If creation still obeys you so alive, so alive. If the stars were made to worship so loud, if the mountains bow in reverence so loud, if the oceans roar your greatness so alive, for if everything exists to lift you high, so alive. If the wind goes where you send it, so alive. If the rocks cry out in silence, so alive. If the sum of all the praises still falls shine, then we'll sing again 100 billion times. Oh God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. Oh, here you created the light of the world, abandoned darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you so alive, I can see your heart in everything you've done. Every part designed a work of art called love. If you gladly chose to render so alive, I can see your heart 8 billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them so alive, like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. You're the one who never leaves the one behind. You're the one who never leaves the one behind.
Praise the Lord. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. When I say praise the Lord, you say hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Diyos sa araw po na ito. Handa na po ba tayo na mag-aral ng Word of God today? Yes. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa isang panalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa araw na ito at nagpapasalamat Panginoon sa iyong pagsama, paggabay sa amin Panginoon at yung patuloy na pagpapala mo. Tunay po o Diyos na karapat-dapat po kayo ng aming papuri at pagsamba. Lord, sa oras na ito, sa bahagi po kami ng pag-aaral ng iyong salita, samahan niyo po kami o Diyos, bigyan niyo po kami ng kaunawaan sa mga bagay na ito at ang mga salita mo ay patuloy na maghanda sa amin, Panginoon, para sa iyong mga napakagandang plano, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-aaral na gagawin namin ngayon. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aming samot dalangin. In the name of Jesus, lahat tayo magsabi na Amen. Praise God. Okay, kung nakaraang araw ay meron pong okasyon na tinatawag po tayong All Souls and All Saints Day. Tama po? Ito po yung pagunita natin sa mga mahal sa buhay natin na mayapa. Ang nakakalungkot lang po, unti-unti pong pinapalitan ng kaaway ito, at masyadong nagiging trending yung tinatawag po nating Halloween. At itong Halloween po, makikitaan po natin ang mga larawan na ano pong nakikita natin sa Halloween? Merong iba-iba no? Meron pong may vampira, ano ba? May kalansay, ano ba po? Yung nakikita natin picture, commonly nakikita natin, ano ba? May aswang, may witch, at meron po pong meron pong nagsusuot ng sungay lalagay sa ulo. Tanong po, yun po ba talaga tama? Kaya po tayo mga Kristiyano, hindi po tayo nakikipagdiwang sa ganon. Bakit? Huwag niyo po sanang bihisan yung anak niyo na vampira. Huwag niyo po sanang bihisan o lagyan ng makeup yung anak ninyo na mukhang aswang. Bakit po? Ang hindi po natin alam, tayo po ay nadadaya. Inuunti-unti po tayong dayain sa tinatawag po na Halloween. At napakadami po ng tinatawag po nating Halloween party na nagaganap. Alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral na sa ibang bansa ay mas higit na sineselebrate ang Halloween party as compare po sa tinatawag po nating Christmas. Meron po itong napakatinding mensahe sa atin na ang mundo po ay bulag sa katotohanan at ang mga Kristiyano po ay hindi dapat na sumasang-ayon doon. Paano pastor yung pagpunta sa mga namatay nating mahal sa buhay? Okay lang po ba yun? Of course. Okay lang po yun. Bakit po? Si Jesus po, nang mamatay yung kanyang kaibigan na si Lazaro, pinuntahan o hindi? Pinuntahan. So hindi masama, napuntahan po yung ating mga mahal sa buhay sa kanilang huling hantungan. Para po nang sa ganon, ay muli natin silang maalala. Maging ang Panginoong Hesus, nung siya po ay namatay, pinuntahan po siya. Bago pa po malaman ng mga pumunta na siya po ay nabuhay na maguli, pinuntahan po siya nila Maria, at inaakala na naroon pa siya. Ibig po sabihin, embedded na po sa pagkatao natin, na kapag meron po tayong mahal sa buhay na namayapa, ay ating dinadalaw. At wala hong masama sa bagay po na yun. Okay lang po yun. Ang hindi ho tama ay tayong mga Kristiyano ay makikiisa sa tinatawag nating Halloween celebration. Wala po tayo noon because we celebrate life in the Lord through the Lord Jesus Christ. We do not celebrate death. Hindi natin pinagdiriwang yung kamatayan o yung tinatawag po nating pandaraya ng kaaway. Kaya po, ako'y naniniwala na mga mananampalataya ay hindi makikiisa
At hindi rin po kayo magpo-post sa FB ninyo na kayo po ay vampira. Okay? At hindi po kayo magpo-post sa FB ninyo na ang inyong mga anak ay na po na kumakatok sa mga pintuan at nagsasabi ng ayan. Pero mukhang pumunta na, no? Alam nyo eh. So pag pumunta tayo sa mga libingan ng ating mga mahal sa buhay, hindi po ba natin na itatanong ang tanong na ito? Where does the soul go? Saan ba pupunta ang mga kaluluwa ng mga namayapa? There are two realities of man. At gusto pong inote niyo po ito. One is what we call birth. And the second is what we call death. Ang kapanganakan po ay siyang simula ng buhay. A moment filled with potential and promise. Ano po? And it marks the entry of an individual into the world where they will experience growth, they will experience relationship, and journey of life. Yan po yung buhay. Ang reality po, nakasunod niyan ay yung tinatawag nating kamatayan. Kapag ang tao po ay nabuhay, tiyak, darating yung time, siya po ay mamamatay. Death is inevitable in end of life. Hindi natin kahit gaano ka-advance ang technology, gaano ka-advance ang ating mediko, wala pa rin pong naiimbento na pipigil sa kamatayan. Ano po? It is a reality of every person's must face. Yet, often, mga kapatid, para sa iba, it remains a mystery and it leaves what we call fear. So, itong perspective po na ito ng mga tao, itong reality po na ito sa mga tao ay naghahatid ng maraming mga katanungan katulad ng what happens after death. Have you ever asked that question? Ano bang mangyayari sa akin kapag ako ay namatay? Ano po? Actually, yan ang tanong ng tiyuhin ko nung ako ay sinira niya ng Word of God. Ang tanong niya po sa akin, pag ba ikaw ay namatay, sigurado ka kung saan ka pupunta? At hindi ko po masagot yon. At yung po yung, sabi nga po ay tanong na nagsimula para makinig po ako sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po? Some people believe only in birth of man and refuse to acknowledge man's death or what comes after death. Merong iba, paniniwala po nila doon lamang sa part na ang tao ay nabuhay, pero pagdating sa part ng kamatayan o yung pagkatapos mamatay ang tao, hindi na nila pinaniniwalaan yun. And itong perspective na ito, it leads to what we call life lived without consideration of eternal implications ng ating mga choices at ng ating mga actions. Kung ang tao po ay naniniwala lamang sa buhay at hindi po siya naniniwala doon sa kahahantungan after this life, yung mga decisions niya, yung kanyang mga actions, ano po, ay hindi niya masyadong bibigyan ng pansin kung ano ang effect nito sa tinatawag nating eternity. So today, I will share to you some beliefs and ideas concerning death, and we will try to explore various perspectives on what happens to the soul after leaving this earth. Ano po? We will examine different philosophical and religious and biblical views to gain deeper understanding of this profound topic. At ang unang-una na po ito, please take note of this. No? The first thing is, wow, andyan na. Ayan, nihilism. Pag sinabi po nating nihilism, yung doctrine po nito ay nakabatay doon sa death ends all. Naniniwala po sila na kapag ang tao po ay namatay, tapos na ang lahat. Ano po? They believe that life has no inherent meaning, value, and that death marks the absolute end of existence. And according to this belief, once a person dies, nothing of them remains. Wala na po. Except po yung offspring, except po yung kanilang influence, no? Pero yung physical, wala pong nasusurvive. Walang naiiwan, walang natitira.
At pag ang tao ay namatay, tapos na ang lahat. Ang naiiwan na lang yung kanilang legacy, yung mga anak, yung impact ng kanilang buhay. Ano po, yun na lamang ang naipagpapatuloy ng kanilang buhay noong sila ay narito sa lupa, pagkatapos na sila ay mamatay. Everything else, including consciousness and identity, ceases to exist kapag ang tao ay namatay. Ang tawag po dyan ay doctrine of nihilism. Now, ang argument po nila ay ito. Paano ka naman maniniwala na may kabilang buhay? Sabi nila, no one rises from the dead and says that there is life after death. Sabi niya, bakit naman ako maniniwala na mayroong buhay pagkatapos na ikaw ay mamatay? Wala pa namang taong namatay at nabuhay at sinabing may kabilang buhay. Itong perspective po nila na ito ay pinaniniwalaan po nila at pinangahawakan po nila at ipinalalagana po nila na kapag ang tao ay namatay, tapos na yan, wala nang susunod dyan. Because they don't believe in what we call eternal life. Ano po? Ano po ba ang sagot ng Biblia pagdating dito? First of all, we need to understand that Christ rose from the dead at siya mismo ang nagsabi that there is life after death. Amen po ba? So kung yung isang tao na kausap mo ay naniniwala sa nihilism, na ang ibig sabihin ay pag ang tao ay namatay, ay tapos na, parang manok na ginilitan o kaya tinibang saging, ay pwede mong sabihin sa kanya kung ang paniniwala niya, wala pa namang taong namatay mula sa mga namatay at mula sa kamatayan ay muling nabuhay at nagsabing may kabilang buhay. Pwede po natin sabihin sa kanya na si Jesus mismo ay namatay at muling nabuhay at nagpapatotoo na mayroong kabilang buhay. Doon sa John chapter 11 verse 25 and 26, sabi rito, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Ang tanong po ni Jesus, do you believe this? This is a powerful declaration, no, from the lips of our Lord Jesus Christ, that He is the resurrection and the life, mga kapatid. So, meron na pong namatay na muling nabuhay at nagpapatotoo na mayroong buhay na walang hanggan. There is life after death. Hindi lang po yan. Maging si Jesus po, nung nabubuhay dito sa lupa, ay binanggit po niya si Lazarus at ang mayaman. Ano po? Doon sa Luke chapter 16 verse 19 up to 31. Makikita niyo po that this parable illustrates the reality of life after death. No po, showing the constructing faith of the rich man and Lazarus. Yung magkahiwalay at magkakontrang buhay po nila. In this story, both characters experience their destinies after death, emphasizing that life continues. Life continues beyond the grave, and that our choices in life have eternal consequences. Remember mga kapatid, yung argument that to see is to believe is not always true. It's not always true. Why? Because faith often requires believing in what we cannot see. That's faith. No ba? So just because something is not visible or empirically proven does not negate its reality. The teachings of Scripture invite us to trust in God's promises and the hope of eternal life, even in the face of skepticism. Kahit na po yung iba ay naniniwala na walang buhay na walang hanggan, after na ikaw ay mamatay, still, dapat po nating paniwalaan, especially tinuturo ng banal na kasulatan. And that's what we call faith. Kahit na sa tingin mo, ay napakaraming mga tao na pinangahawakan ito, still panghawakan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. So that's what we call nihilism. This is the second. Yung tinatawag po nating innate immortality. No? Innate, ibig sabihin katutubo o likas o natural. This belief asserts that the soul of a man is innately immortal. It suggests that every human being possesses a soul does not perish, regardless of the physical body's fate. So ito po yung paniniwala nila na yung pong tao ay merong likas o katutubong sabi nga po ay taglay, which is ito po yung kaluluwa. Totoo naman po, no?
On the other side, ang sinasabi po nila, yung kaluluwa, ay indestructible in a sense. They believe it is indestructible. Yung pong naniniwala sa arguments na ito, sa paniniwalang ito, sinasabi po nila that soul is eternal and cannot be destroyed or extinguished. In other words, para po itong hindi ito makakaramdam, bagamat hindi po ito pwedeng mamatay, hindi po ito nakakaramdam. They believe that it continues to exist in some forms after life, after this life, after the physical death. Now, ano ba ang sabi ng Biblia pagdating po dito? Well, the answer of the Bible is this: God created us with a living soul. Hindi po yun basta natural na meron tayong kaluluwa. Hindi po. Gusto pong ipakita ng salita ng Diyos sa atin na kaya ka may kaluluwa, it is because binigyan ka ng Diyos ng tinatawag po nating buhay. You look at Genesis chapter 2 verse 7 at makikita po natin dyan, sabi dito, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. So, noong pinorma ng Diyos ang tao, hinugis tayo na ganito, o si Adam, wala pa pong buhay. Not until na Not until na ang Diyos nagbigay ng hininga sa kanya. Kaya nga po, inaawit po natin, which is ito pong awit na ito ay extra biblical, totoo naman po, yung kantang, hiram sa Diyos ang aking buhay. And every time na humihinga tayo, it's a reminder na may Diyos na nagpahiram sa iyo ng buhay. Every time na humihinga po tayo, it's a reminder, andyan ang Diyos. Na andito sa iyo actually yung Diyos because part of His breath o yung hininga ng Diyos, ininagay niya po sa iyo. And sana nare-realize po natin na kapag humihinga po tayo, nare-realize po natin, andito ang Diyos. Nasa atin po yung kanyang hininga. So, hindi po natin dapat isipin na ang Diyos, pinabayaan tayo, ang Diyos parang umalis na, o in a distant, tinignan na lang tayo. Hindi po ganun eh. Ang Diyos po, nang tayo po ay pahiramin ng buhay, ang resulta po nito, ang tao po ay naging kaluluwang may buhay. So, lagi po natin isipin, may value tayo sa Panginoon. May halaga po tayo. Hindi po tayo, pag namatay, yung kaluluwa po natin, pag-alagala na lang. Naniniwala po ba kayo na yung mga nakikita-kita ninyo sa paligid ay hindi po yung mga kaluluwa ng kamag-anak nyo? O gusto po ba ninyo yung mga kamag-anak nyong namatay, pag-alagala ang kaluluwa? Gusto niyo po ba yun? Parang napakahirap po nun, di po ba? Ang sabi po ng Biblia, itong Genesis chapter 2 verse 7, sabi po, and man became living soul. In-indicate po dito that God intentionally created humanity with a soul. Hindi ito basta natural lang. Okay? Hindi po. Binigyan niya tayo ng buhay and therefore dapat makita po natin may purpose yung buhay natin. Sabi mo nga sa katabi mo, may purpose yung buhay mo. It highlights what we call a special relationship between God and humanity. Doon pa lang po sa pagbibigay niya ng hininga. Hindi po niya ginawa yan sa iba. Yes, ang hayop may buhay. Ang halaman may buhay. Pero ang buhay po ng halaman, tinatawag natin unconscious life. Yun naman pong hayop ay tinatawag po natin may tinatawag po na conscious life. Pero ang tao po ang mayroong complete conscious life. And that's why we have this capacity para magdesisyon, para pumili. Tayo lang po yun. At ang pinakamataas na uri ng buhay ay hindi hayop, hindi halaman, tayo. Kaya nga po kapag ka po may taong namamatay, talaga namang sobra ang ating pagdadalamhati o yung ika nga po, pakikiramay. Because alam po natin yung value ng buhay. Bakit? Yung value ng buhay na meron po tayo ay bumabalik po doon sa sa pagpapahiram po ng Diyos ng hininga. Kung hindi tayo pinahiram ng Diyos ng hininga, wala tayong buhay. And therefore, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang may karapatang
siya na may karapatang bumawi. Kaya one time sa sa gawain sa patay, sabi ko, kapag ka po ang buhay ay binawi na ng Diyos, wala kang karapatang sumama ang loob. Bakit po? Pahiram lang yan. At para naman sa ating lahat na nabubuhay pa at pinapahiram pa ng Diyos ng buhay, gamitin po natin sa layunin ng Diyos na gusto niya. Dahil ang kaluluwa mo, pag namatay ka, hindi yan magpapagala-gala. Hindi yan pupunta sa bahay namin at kakatok at sasabihin, Pastor, baka naman po pwedeng makimerienda. Hindi po yan ganon. Ang kaluluwa po ng tao ay napakahalaga sa Panginoon dahil yan po ay galing, intentionally galing sa Lord. Everyone has his own soul and will be judged. Ito yung reality. Ezekiel chapter 18 verse 20, the soul who sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. So hindi po mamanahin yung pagkakasala ko ng aking anak, hindi ho, yung individual na kaluluwa. Yung kaluluwa mo yung mananagot sa Diyos. Naintindihan po natin? Naintindihan po? May natututunan? Praise God. Take note of this, mga kapatid, mahalaga po ito. So, pinakikita ko sa atin dito yung accountability natin o individual accountability natin sa harapan ng Diyos. No? So, bigyan natin ng halaga yung relationship natin sa Lord. Pangatlo po, yung tinatawag natin pagan-oriented group view. Okay? Sa pagan-oriented view, unang-una na dyan, yung tinatawag natin transmigration of soul. Ano yung pag sinabing transmigration? This belief assumes that the soul never dies. Instead, it migrates and changes residence. So, iba pa po ito sa reincarnation. Mamaya daanan po natin yung reincarnation. No? So, ito muna po yung transmigration of soul. No, it is transferred to living things like animals and plants. Yung mga naniniwala po dito, inassert po nila yung souls, no, ay tumitira sa various form of life, including animals and plants, as part of the continuous cycle of existence. Okay? Now, ang mga nag-hold po sa sa view na to, ay yung Buddhists, Indians, mga Hindus, and several Eastern religions. They believe on this doctrine, and also called samsara, or cycle of birth, death, and rebirth. Kaya pag nanonood po kayo ng mga, Korean movie o series, meron po silang mga ganitong palagay. Ano pang palabas yung may ganon? Na ang tao po ay na uulit o napupunta ulit sa other form of life. Doon ngayon pumapasok yung sinabi ni Pastor Amante, reincarnation. So una, transmigration of soul. Pangalawa po yung reincarnation. Ano naman to? This belief holds that a departed soul may re-enter this world in another person. Ito particular naman to. In another person. Okay? So, What happened? Anyari? Okay, so tuloy po tayo. Off na lang siguro, pagka Ayan, okay, sige. Tuloy na po tayo. Ano po? So, yung reincarnation po, nakafocus lang naman po saan? Yung kaluluwa, lilipat naman po sa isang taong nabubuhay. Hindi po sa halaman, hindi po sa hindi po sa langaw o sa lamok. Hindi nga po sa ibang bansa, yung po ang paniniwala nila. Kaya hindi basta-basta pinapatay yung langaw. Huwag mong patayin yan, baka lola mo yan. Ay naku, inampas mo yung lola mo, ayan, namatay. Hindi ganon. Ito naman, yung paniniwala nila, nagtatransfer yung soul sa isang tao. Ilipat sa isang tao. Reincarnation. Ang tanong, totoo ba yun? Ang sagot ng Biblia ay ito. Ilan po ang nilikha ng Diyos nung simula ng mundo?
Ha? Nagsimula ang sangkatauhan sa pamagitan nino? Ni Adam at saka ni Eve. So ilang kaluluwa po meron? Dalawa. Nung magkaanak si Adam and Eve, ilan po naging anak nila? Dalawa lang? Dalawa lang yung binanggit na kilala nyo, pero marami sila naging anak. Ang tanong ito po, saan manghihiram ng kaluluwa yung mga anak? Kung ang kaluluwa po ay nagsimula lamang doon sa dalawa. Saan manggagaling yung mga kaluluwa ng magiging anak? At ituloy na ho natin hanggang sa panahon po natin ngayon. Ilang bilyon ng tao sa mundo? Tama po, 8 billion na po ang tao sa mundo. Kung meron lamang dalawang kaluluwa na nag-exist, at yan ay si Adam and Eve, saan manghihiram ng kaluluwa yung iba? Eh sabi po nila, ang argument sila, bakit ganon? Sabi nila, merong mga pagkakataon na sabi niya, parang narating ko na to. Parang naranasan ko na to. Anong tawag ko doon? Deja vu. Bakit? Parang nangyari na to sa akin. Kayo po ba naranasan nyo na yon? Hindi ba? Sabi po nung iba, kung hindi totoo na ang tao ay, hindi totoo yung reincarnation. Kasi pag sinabi mong reincarnation, merong yung kaluluwa nito na nabuhay noon, mga unang panahon, ay na-transfer sa pagkatao o sa isang tao. At yung karanasan niya noon ay, naaalala nitong tao ito. So ang tawag nila deja vu. Mga kapatid, tatandaan po natin, yung ating pong isip o yung utak po natin, the brain is extensive. Meaning, human brain is complex and capable of forming intricate connection and associations. It can sometimes create feelings of familiarity based on similar experiences. Ganun po yung ka-complex yung utak natin. But it doesn't mean na merong ibang kaluluwa na naandito sa pagkatao ng isang tao. Alright? So hindi po totoo yun. Another view, and this is second to the last, is what we call traditional orthodox view. Ano naman po ito? Ito naman po yung paniniwala, yung tinatawag nating soul sleep. Pag ang tao daw po ay namatay, yung kanyang kaluluwa ay, ano sa Tagalog ang sleep? Okay, kapag ang tao po ay namatay, ang paniniwala nila, ang kaluluwa ng tao namatay ay natutulog. And this belief, itong paniniwala po dito ay pinangahawakan ng mga pananampalatayang tulad ng Seventh-day Adventist at Jehovah's Witnesses at ganun din po ang Christadelphians and others. Ang sabi nila, they argue that during this period of soul sleep, the individual is unaware of time and does not experience any consciousness or awareness. So ang paniwala nila, pag ang tao namatay, yung kanyang kaluluwa ay natutulog lang. Natutulog. As in, walang pakiramdam. Totoo ba yun? Ang sabi ng Biblia, this concept of soul sleep is not supported by Scripture. No? While the Bible uses the term sleep in relation to death, it does not imply a literal state of unconsciousness. Ilang pong biblical references, when the Bible describes a person as sleeping in relation to death, such as Luke chapter 8 verse 52. Ang sabi po dyan, Jesus said, "Do not weep. She is not dead, but sleeping." And also doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 6, He appeared to more than 500 brothers at one time, and most of whom are still alive, though some have fallen asleep. The term is used metaphorically. Okay? So gusto maintindihan po natin yung term na sleep. The use of sleep serves as a way to describe the physical state of the body after death, which appears at rest. However, it does not indicate that the soul is inactive or unaware. No? In biblical theology, death is seen as a transition to the next phase of existence, where the soul continues to exist and is
conscious. So gusto ko lang pong liwanagin, the Bible teaches that upon death, believers ultimately or immediately present with the Lord. For instance, ano po yung 2 Corinthians 5:6-8, makikita ho natin doon na ang sabi po, to be absent in this body is to be present at the Lord. So pag ang tao po ay namatay, yung kanyang kaluluwa, conscious, hindi po unconscious o natutulog. So punta po natin ito, sabi nga, eksaktong view. This is the biblical view. Okay? For believers, okay, ito muna. The moment we die, we face judgment of God. Hebrews 9:27, just as people are destined to die once, and after that face judgment. Okay. For believers, to be absent from the body is to be present with the Lord. Puntahan po natin. Balikan natin yung 2 Corinthians 5:6-8. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. Verse 7, for we live by faith, not by sight. Verse 8, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So itong passage po na ito, binibigyan tayo ng assurance na lahat ng believers, lahat ng mga sumampalataya kay Kristo, sabi mo nga sa katabi mo, kasama ka doon. Tama yun. After na mamatay ang isang tao, immediately enter into the presence of God and experiencing eternal communion with Him. So pag ang tao po ay namatay, dadalhin po siya, saan po? Doon po sa lugar na inihanda ng Diyos para sa Kanya. Okay? For unbelievers, eto na, para sa mga hindi mananampalataya. Okay? Death means everlasting punishment. Okay? Doon sa Luke chapter 16 verse 22 hanggang 23, sabi po diyan, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man, yung beggar dito si Lazarus, ano? The rich man also died and was buried in Hades, where he was in torment. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So itong passage na ito, nagpapakita po sa atin na yung mayaman, ano po, face torment after death. So it's very clear na kapag ang unbeliever ay namatay, hindi sumampalataya kay Kristo, may patutunguhan po siya na ito po yung lugar ng paghihirap. So until the final resurrection, okay, saka pa lang po malalagay doon sa tinatawag po nating final place, which is hell. Okay? Liwanagin ko po. Merong holding place for souls to heaven, and that's what we call paradise, or bosom of Abraham. Doon sa Luke 23:43, sabi ni Jesus, truly I tell you, today you will be with me in paradise. And this statement from Jesus, to the thief on the cross, indicates that there is a place of comfort and fellowship with God for believers immediately after ng kamatayan. Okay? But that is a holding place for souls to heaven. Ay, di ba? Yun din po yung kinalugaran noong si Lazarus. On the other side, merong holding place for souls to hell. Ito yung tinatawag nating Hades or soul or place of death. Sa Greek ay Hades, sa Hebrew ay soul, na ang kahulugan po ay lugar ng mga namatay. No? Doon sa Revelation chapter 1 verse 18, sabi rito, I am the living one. Sabi niya, I was dead and now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. So tandaan po natin, there is a difference between Hades and hell. Yung Hades, meaning sa Greek, ano po? And even po yung Greek mythology, ay nagsasabing Hades refers to the temporary abode of death, which is nakita naman natin in the Bible also. It is a place of final judgment, but it is not a place of final judgment, rather a holding place for the souls
after death. So pag ang tao po namatay, saan siya dadalhin? Doon sa lugar ng waiting place. Para doon sa mga tao na destined sa hell. No? Hindi pa yun yung hell. Pero andun na po yung torment, yung paghihirap. Luke chapter 9 verse 31, the rich man is also tormented in Hades, while Lazarus is comforted in different part of the place. Yung hell, okay? Kasi akala po nila, yung Hades, yun na yung hell. Yun din po ba akala nyo? Hindi po, magkaiba po sila. Wala pa pong tao sa hell. Meron po sa Hades. Wala pa. Kasi ang permanent place ng mga kaluluwa na hindi tumanggap kay Lord ay hell. Although, siyempre pag sa Hades ka na papunta, doon na nga ang destination mo. No? Kaya sabi dito, yung hell, sa Greek word ay Gehenna. Gehenna. Sa Hebrew ay Valley of Hinnom, that refers to the final place of punishment for the wicked. If often translated as hell in English. Okay? So it derived from the valley outside Jerusalem, kasi nung araw po, nung panahon po nila, merong lugar outside Jerusalem, no, na kung saan ito po yung burning site, no, symbolizing yung ang gamit po ay Valley of Hinnom, symbolizing eternal separation from God. Sa panahon po nila, yun naman talaga ang gamit, Valley of Hinnom, panahon po nila. Na pinakikita po ng Panginoon na kapag ang tao po ay namatay na wala sa Kanya, it's like that, ilalabas ka doon sa tinatawag po nating, bayan ng Israel, at dadaling ka doon sa Valley of Hinnom. Doon susunugin lahat ng basura, lahat ng baho na andun. At ang description ng Bible, yung hell po, lugar kung saan, ito po yung, sa other translation ay dagat-dagatang apoy. At dito dadalhin ang kaluluwa ng mga tao hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Doon sa Revelation chapter 20 verse 11 to 15, then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and those who was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. Then the dead, and Hades, were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So at the final judgment, those not found in the book of life are cast into the lake of fire, which is often equated as Gehenna or Valley of Hinnom. Ganun katindi ito. So kapag ang tao namatay, saan siya pupunta kung tumanggap kay Kristo? Paradise or waiting place, papunta sa langit. Kapag hindi naman tumanggap kay Kristo, saan pupunta? Ang tanong mo ngayong umaga, saan ka pupunta? Alam niyo yung kaluluwa ng tao, napakahalaga. Naniniwala ka po ba doon? Listen to me. Bakit mahalaga ang kaluluwa mo? Kasi ang katumbas ng kaluluwa mo ay kamatayan ng kaisa-isang anak ng Diyos doon sa krus na Kalbaryo. So here's my challenge. Different religions will give you different beliefs about your soul's destination. But the Bible teaches us very clearly, that each of us has his own soul that will face judgment at the resurrection of the dead. Those who accepted Jesus Christ as Lord and Savior will inherit heaven,
while those who do not will be judged, and their place will be in the lake of fire. The only hope we have for our soul is receive the Lord Jesus Christ in our lives as our personal Lord and Savior. You and I need to make a decision. Kasi wala pong ibang makakapagbigay ng kaligtasan sa atin maliban lang kay Jesus. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I know of your grace, oh God. Fears and the doubts are melt away when I call upon your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me. All the light, the fears and the doubts are melt away. When I call on you, when I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will recall your faithfulness through it all. So when I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. So when I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Oh, sing Jesus, and you you restore my soul, Lord, you guide me, and you call me yours, and you comfort, so you restore my soul.
Lord, you hide me, and you hold me up, and you call me yours. Lord, you comfort, secure soul, my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. When I say your name, I see favor rising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, there is healing. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Let's name it in the name of Jesus. In Jesus' name, I see favor rising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, I'm drawn into your embrace. In Jesus' name, we know there is healing, Lord. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Sa Tagalog mga kapatid, ito yun. Sa ngalan mo, Jesus, may pag-ilong. Sa ngalan mo, Jesus, ang pag-ilong. Sa ngalan mo, Jesus, ang pag-ilong. Para po sa ating pagtatapos, minsan pa tayo po ay sama-sama manalangin at hingin ang buhay ng ating Panginoon. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Una sa buhay at sa kalakasan, Panginoon, na taglay namin, Panginoon, sa bawat araw na Panginoon. Na minsan pa, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kami na iyong mga anak, at muli nagkaroon ng pagkakataon upang magsama-sama, Panginoon, mag-ali ng pagsamba sa iyo. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, aming mga awitin, O Lord, na aming inawit bilang aming handog ng pagpuli sa iyo, Panginoon, O Lord. Na nawa, O Lord, nabigyan ka namin, Panginoon, ng kaluguran at kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Salamat din, Panginoon, sa isang buong linggo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong iningatan at protektahan, Panginoon, sa mga panganib, sa lahat ng aming mga desisyon, Panginoon, kami, Panginoon, ay iyong pinangunahan. Bagamat kami, Panginoon, ay nagkukulang sa iyo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ay hindi niyo pinagpula kami sa aming mga pangangailangan sa araw. Salamat, Panginoon, napakabuting mo, Lord. Kadalangin namin, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, humihingi ng iyong patnubay at paggabay, O Lord, sa bawat araw, Panginoon. Paging sa aming isipan, Panginoon, kayo po, Panginoon, maging sa inyo, O Lord. Upang sa ganyan, O Lord, lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, lahat ng aming iisipin at sasabihin sa aming rawa, Panginoon, inaayon sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat ulit, Panginoon, sa iyong mensahe na aming narinig, Panginoon, sa
paano nyo ang bawat isa, Panginoon, ay binigyan ng katiyakan, Panginoon, ng kaligtasan, O Lord. Ang lugar na aming patutunguhan, Panginoon, diyan sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kahit isang maging hamon ito, Panginoon, sa bawat isa, O Lord, sa congregation, O Lord, na gawin namin ang aming tungkulin, Panginoon, na ipahayag ang mabuting balita, Panginoon. Kaya, Panginoon, nangyari ngayon, Panginoon, na mayroong 4 na kaluluwa, Panginoon, na aming naabot, Panginoon, dahil sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, lalong pinigit, Panginoon, sa mga tao na patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang may pangaral ang mabuting balita, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa mga pagkakataon kami nag-aalinlangan, namihina, bigyan niyo kami, Panginoon, ng lakas, Panginoon, na gawin namin, Panginoon, ang aming tungkulin, upang sa ganun, Panginoon, maraming tao, Panginoon, maligtas at makarinig ng iyong salita, Panginoon. Pagkatunay nga po, Panginoon, kung ang isang tao ay mapahamak po, Lord, ito po ay pananagutan namin sa iyo, lalo tigit, Panginoon, sa aming mga pamilya, kaibigan o katrabaho, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay magkaroon ng katuparan sa aming buhay, Panginoon. At gawin niyo po ganap ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang magbunga ito ng mabubuting gawa, upang sa ganun, O Lord, ang bawat isa ay maging magandang patotoo sa lahat ng lugar na aming pupunta, Panginoon. Sa aming pag-iisay, Panginoon, sa bahay-sambahan ito, Panginoon. Hinihiling namin sa iyo ang iyong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng aming daraanan, lahat ng aming mga sasakyan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay ingatan, itilayo sa alawang buhay ng pangalan, Panginoon. At sa panibagong linggo, Panginoon, na aming kakaharapin, kami po ay patuloy na humihiling sa iyo ng patnubay at paggatay, O Lord. Lahat higit ang iyong pag-iingat, Panginoon. At sa aming paglabas sa bahay-sambahan ito, O Lord, nawa, taglayin na bawat isa, Panginoon, ang kapayapaan na nagbumula sa iyo, Panginoon. At sa mayamang pagpapala, marating namin lahat. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Itaas po natin ang ating kamay at tanggapin ang pagpapala. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinagmumula ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Amen.